morning guys. Ito guys, so mga bok choy ito transplant ko kasi tumubo sila. Tinatry ko iba-ibang paraan, diretso sa lupa, dito sa malaking ganito, dito sa cup, para kung saan ang mabubuhay sila. Ayan na guys, nireplant ko mga bok choy yan lahat guys. Sana mabuhay sila, no? Para meron tayong ulam. Gisa-gisa mo lang yan. Meron kang sardinas or giniling. Ay, ulam na. Gisa-gisa mo lang. Good morning world! Lalabas tayo guys dahil tapos na tayo sa ating garden, sa ating mga obligasyon sa ating happy garden. Pag didilig pa lang, baka akala tapos na tayo sa garden. Hindi pa. Hindi, nag-replant ako ng bok choy. Sana mabuhay silang lahat. Sana may dumating ng mga tao na mamaya makapagtrabaho ka. Kasi kapag hapon, meron kasi, kaya lang madilim. Akala nila uulan. Ay, hindi naman natutuloy lagi ulan. Kaya dilim lang. Kaya hindi dumutuloy. Ambon, tapos sandali lang ulan. Siyempre, hindi pupunta si Jimmy. I know. I-ano ko kaya, iset ko na lang ng isang araw, Sabado, Linggo. Oo nga, available siya. Maghapon sila. Bigyan ng tig 1,000. No? Kung available sila. I-suggest ko. Ay, may magtatayo na dito. Saan? Ay, naku, alikabok na naman. Sige lang. Kakain muna tayo guys sa ating kusina. Pagkatapos namin ng mag-garden kanina, sabi niya, kape tayo ga. O sabi ko, sige. Gusto mong video muna tayo? Yeah. Dito tayo sa Pandan. Sa Mining, ha? Oo. Okay. Tapos sabi ko, sige. Kaya lang pagpasok ko sa bahay, dahil pinaliguan ko si Sky na naman dahil pinaglaro namin. Ako, kadumi-dumi niya. Puno siya ng sand. Tapos dinry ko na si Sky. Ako naman sabi ko maligo din ako. Ay nung nakaligo na ako sabi ko, ga, punta na lang tayo ng McDo. Pag inaya mo siya ng McDo, never yan na nagsabi na hindi. Ba't ako hindi mo pinaliguan? Naligo ko mag-isa mo eh. Ayaw mo akong paliguan eh. Ay. Musta na kayo guys? Tayo magkwentuhan tayo muna. Alam mo pala, kailangan nating magano na lang tayo. Mag-McDo. Tapos punta tayo ng BDO sa MacArthur. Tapos magkarga tayo ng gas sa sa Clark. Layo naman. Kapit lang yun. Okay guys, andito na tayo sa ating kusina. Ayun ang friend naming guard. Si Kuya Guard. Hindi natin dinalang pagkain. Kakain na tayo guys. Busog na naman tayo, salamat sa Diyos. Ngayon gagawin muna natin ating errands. Punta tayo ng bangko, gasolina. Tapos ano pa, nasa labas na rin lang tayo. BDO. Gawin na natin lahat. Petron, gas. Tapos itong mag-ano naman tayo, bigay tayo ng konsuelo sa sarili natin.
Oo. Magpaputos pa tayo. yung paa natin galing sa ano, sa bukid ng Happy Garden. Wako guys, si Sky kanina, hindi ko lang na-videohan. Ako, puno siya ng ano, puno siya ng lupa. Buhangin. Tapos basa dahil kasi kung nasaan ang ano, pagka nagdidilig ka, oo, ano din siya, sinasalo niya. Ano kasi, kung saan ka nandun, sunod siya na sunod. Oo, sunod. Happy siya. Yeah. I think nakakatulong ang ano, yung flea and tick collar. Oo, wala na. Pero bago ko yun nilagay, inalis ko muna. Nako, 1,000. Nakuto. Inalis ko lahat. Ilang araw ko, 2 araw kung maya binabalikan ko kasi syempre kahit na feeling mo ubos na, may isa lang dyan maiwan ng anak, wala na, doon na naman. Tapos yun, tamang-tama dumating na yung flea and tick collar niya. Magkano lang? 49 pesos lang yata, 2 collar na. Kaya lang yung isa nasira dahil kasi hindi ko pinutol yung nakausli. Kinagat niya, hinila niya. Putol. Buti 2. Tsaka it helps. It helps, I think, dahil kasi nakailang mga 3 beses siyang nag-garden. Walang ano, hindi chine-check ko siya kagad kasi pagkatapos yung banlawan siya kanina, sinabon ko siya. Ano siya, tawag dito, pag dinry ko, chine-check ko kaagad. Ako wala. Kaya siguro it helps, it works. That's good. Salamat sa Diyos dahil kasi as much as possible ayoko siya sanang uminom ng ano kung hindi naman kailangan dahil kasi nakakasira din ng liver and kidney yung ibang ano, mga ibang deworming medicine. Pero kung kailangan, wala tayong magagawa. Kailangan niya. Pero ito at least ano lang, collar lang. May amoy kasi guys, amoy siya matanda. Si Sky, amoy parang minty, amoy pang matanda. Alam mo yung mga ano, mga salon pass, yung ganung amoy. Hindi siya mabaho. Gusto ko yung amoy niya. Siguro yun ayaw ng mga kuto-kuto, kaya hindi pumupunta sa kanya. Buti wala pa akong ganung amoy, ano? Ako may amoy na akong ganyan. Yung pang matanda, ano? Oo, gusto ko yung mga Tiger Balm, mga Vicks, mga salon pass, mga ano pa ba yun? Yung calming oil. Try nyo guys ang calming oil. Dito ano yung binibili na mint? Efficacy. Ako matagal na akong nagkaganyan ng mga Vicks. Lagi ako may Vicks sa nadala. Tapos ito pala, nandito yan eh. Ito naman dahil sa friend namin si Pinky, taga ano yun si Pinky, taga Pampanga. Taga rito. Katrabaho ko, kasama ko sa trabaho. Taga rito sa Angeles. Hindi siya Angeles. Iba yung ano nila, hindi mismo Angeles. Hindi mismo Angeles, I don't think so. Ito guys, siya ang nagbigay sa amin nito. Mga kasama sa trabaho. Ito. Teka. Ito, sa Watson to nabibili. Calming oil. Oo. Ang bango guys. Para sa akin ang bango. Tapos pag para kang na-anxiety. Kaya ako lagi sa may bag. Kasi pag nahihilo ka, nasusuka ka, o di kaya para kang nag-anxiety, amuyin mo lang or ilagay mo sa wrist mo, amuyin mo, ay naku, it will help you. Masakit ang ulo mo sa forehead. Oo, sa forehead or sa temple. Kaya yung kasama namin si Maribel guys, Mexican siya, pero pag may umuwi ng Pilipinas, kaya oo, napapabili kasi bumibili siya sa Amazon. Nung natutunan niya ito from Pinky, bumili pa siya sa Amazon. Ang mahal-mahal, parang $17 ang isa. Ako, grabe naman, sabi ko yung ano nito, kita nung nagtitinda nitong Pilipino. Kasi made in the Philippines yan eh. So, tawag dito, nagpapabili siya. Kaya nung uwi namin ng bago ako mag-retire, 2023.
Binilihan ko pa siya dito. Binabayaran niya. Sabi ko, wag na. Sa'yo na lang yan. Basta pagka makauwi ako, bibilhan kita. Kasi guys, para na talaga siyang lahat ng niya, sulok niya sa bahay daw niya, meron siyang ganyan. Talagang very helpful sa kanya. Sa akin din. Kaya ako sa bag ko lagi ako may ganyan. Kahit sa mga kagat-kagat ng lamok, nilalagay ko, mga kati-kati. Mga very good. Pero more so sa yung parang you feel anxious, you feel dizzy, ganon. Ay, naku. Pero maanghang guys, kaya be careful, maanghang sa mata pag napunta sa mata mo. Effective. Yes. Yun, pagka wala kayong sili, maanghang pala. Saw-saw mo. Ayan guys, Balibago, the business and entertainment district of Angeles City. Yes. Balibago. Nandito yung walking street dati. Ngayon ano na pangalan pala? Red Street. Ayan Red guys. Street. Systems Plus College Foundation. System Plus. Ito ang Balibago. Wala ba tayo kailangan sa hypermarket? Wala. Sa totoo lang, 'di ba dati lagi kaming nasa hypermarket, guys. Ngayon naayos ko na yung pantry, alam ko kung anong meron at wala. Tapos yung freezer, alam ko dati kasi hindi mo alam, bili ka lang ng bili ng bili. Hindi mo alam, meron ka naman pala. Pero wala na tayo, alam mo kung yung sausage at saka ano doon? Sausage at saka ligo. Parang wala na yung ligo. Next time papunta natin. Pero okay pa, hindi pa kailangan pupunta. So yung video sa kabila pa. Pagkaanan na yata natin, hindi pa? No. Ayun video. Oo. Saan tayo? BPI o video? Video muna kasi wala nga kung dalang mag-ATM na tayo eh. Dito pwede ka. Dito guys, magkatabi. BPI. Metrobank muna, Metrobank. Metrobank, BPI. BPI, tsaka video. Okay guys, punta na tayo sa Punta na tayo guys sa sa tapos na tayo ng gasolina. video. Punta naman tayo sa sa Petro. Ayan guys, ang pala namin, internet converge. Eto ga yung Yung pala, katabi ka pala ng Fortune yan. Yan. Yung Fortune, I like their food sa Fortune. I like the crispy noodles. Tsaka yung beef, yung with Japanese sauce. yeah. Sarap. Ang daming grocery store. Ayun, grocery store din yan, Johnny's Supermarket. Yes. Kahit doon malapit sa amin, guys, maraming maliliit na grocery. Kaya pag may nakalimutan ka, may pa isa-isa kang, ay, kailangan ko ganito. Mabilis lang, labas ka ng gate, may mga may mga maliliit na. May Tiangge, mayroon ding mayroon ding maliliit na superstore, yung Save, Alfamart, tapos sa unahan may Robinsons, 7-Eleven. may 7-Eleven, dalawa. Ang 7-Eleven naman, kada tingin mo, kada kanto meron eh. Doon sa California, pwede mong gawing landmark. Pumunta ka ron, kumaliwa ka, tapos doon sa dulo may 7-Eleven.
Talagang pagka makita mo rin 7-Eleven lang ang nandun. Pero dito hindi pwedeng gawing landmark. Nasabi mo, diretso ka ron tapos kaliwa, tapos doon makita mo 7-Eleven. Eh nagkalat na 7-Eleven. Ay no, ang dami. Hindi mo lang aling 7-Eleven. Ito na, oh. Yung friend namin nga, si Altayag at saka si Jen, may 7-Eleven yan dati. Kaya lang, namatay yung kasi sila nasa California, di ba? Tapos yung manager nila namatay yata during COVID time. Iyon, ano nila yun, kumbaga trusted nila yun. Eh, mahirap ang negosyo na wala kang trusted na tao. Tapos ikaw, wala ka dyan, no? Nasa malayo ka, mahirap. Kaya ginibak na lang nila. Nakauwi na pala si Al? Oo nga, hindi nga ako nakapadala kay Jen. Oh my gosh. Dahil kasi, yung parang ang bilis. Tapos, 13 na pala kahapon. Gabi ko na nga napansin na 13 na pala. Eh, magkikita pa sana kami ulit ni Al. Hayaan mo Jen, uuwi yung mga bata yata June or July. Depende. Pag-uusapan pa nila, depende sa schedule nila. Doon pwede ako magpadala. Wala akong ano mo sa akin Jen ha. Isabihin mo sa akin, ako naman ang magpadala ha. Yung kung anong gusto mo dito. Yan si Al. Yun yung speaking of the coming oil. Saan ka pupunta ka? Dito. No? Shoot. Nawala sa loob ko. Ay, nakikinig ka kasi. Nakikinig ka kasi sa ano na. Daldal mo kasi ga. Nakikinig ka kasi sa daldal ko. Nadala ako. Yung ano, na-carry the way ako. Yung yung coming oil na sinasabi ko kanina, pinapakita ko. Si Al pag umuwi yan, ako ang dami niyang dala. Kahon kasi pinapabili siya ni Jen. Tapos binibigyan kami. Parang si Pinky. Oo, tapos si nagpapabili minsan si Maribel. Marami pag magpabili si Maribel. Umikot-ikot pa tayo. Nakinig ka kasi sa daldalan eh. Pinapasyal ko kayo. Tapos ito yung mga terminal, oh. Yan. Kung saan yan papunta. Yan, marami ng ano yan. Kung saan probinsya, yung gano'n. Ayan ang SM Clark. Tapos dito rin sa SM, marami rin ito, may mga bus. Yung mga katulad nung P2P. P2P, point to point. Ayan, dyan sila nag-stop mismo sa harap ng SM Clark, guys. Oh. SM Clark. Yan, dyan sila nag-stop. Yung mga P2P, point to point. Eto, hindi pa kami nakapunta dyan. Yung mall na yan. Sa harap. Ano pangalan? Ayaw ko. Anong pangalan? Nakakalimutan ko na. Mga terminal din pala ito dito. Guys, papasok tayo ng Clark. Diyan lang ang gasolinan sa bungad lang. Ito ang Clark. Yan ang Clark Veteran Cemetery. Ayan. Ang laki pala. Ang daming nalibing na dyan. Puro mga sundalo. Tsaka siguro mga nila dependents, ganun, mga kailangan nyo ng Mercedes-Benz. Kaya lang pag nasa Pilipinas ka, feeling ko parang matatakot kang mag-drive ng mamahaling kotse kasi yung mga gas, parang madaling magasgas. Mahirap ang ayan na, petrol. Tapos ito nakasigla na. Tapos na kami dyan sa Mercedes. Hindi na kailangan.
Tsaka natatakot akong nanggasgas. Parang dito kasi ang hirap ng parking, gitgitan. Parang sasakit lang loob mo pag nagasgas. Magagas muna tayo guys. Isang price basahin ko sa iyo ha. Petron ito, diesel 50.85. 85. Turbo diesel 52.85. Extra advance 54.55. XCS kung ano man yan 55.55. Dito litro dito no, litro. Aha. Yeah, liters. Diyan galon, di ba? Dito litro. Saan tayo pupunta ga? Jess and Tess. Alam mo kung saan yun? Yes. Ha? Jess and Tess and Judy. Shout out. Sana nandun si Jess. Puno na? Opo, sir. Bakit ganun guys, no? Very satisfying titingnan yung squidgy. Umabot ng 3? Wala. Ano lang? 250. 2.5? 2.5. Kasi may konti pang natira eh. Yung ano, nabigay ko. Huh? Ano? Ay, ayan ang card sa'yo. Hindi, Petron. Itong Petron din yan doon guys. Dalawa sila. Ayan guys, Dalawa. Petron din yan. Oo. Magkasunod. Magkatabi, magkasunod. Saan tayo pupuntahan bago kaya Jess and Tess? Wala na. Balik na tayo. Nag-iisip ako para maalala. Naalala mo kaya? Ganda ng mga puno. Red Planet pala yun eh. Ang ano palang pangalan yan? Clark City Front Mall. Clark City Front Mall. Maganda ba yan dyan guys? Hindi pa kami nakakapunta dyan. Ayun pala may food hall. Yun lang gusto kong puntahan. Food hall. Kakakain mo lang? Hindi mo alam kasi kung anong meron dyan. Baka may masarap dyan. Hindi natin pinupuntahan. Kadadala-dala ko lang sa isang McDonald's. McDo kasi baka meron dyan iba. May Starbucks. Ano pa yung mga tindahan dyan? Wala. Pigit mo mata mo. Baka kung ano-ano pa makita mo dyan. Punta tayo guys sa salon. Ayun na naman ang SM. Tapos na pala guys ang mga bata sa kanilang US tour. Today. Kasama ang Bow Band. Today. From UK. Tapos uwi na sila ng California. Swerte si JR dahil kasi isa sa mga syudad na pinunta nila yung Atlanta. Doon nakatira si taga ron si Yuri, di ba? Nagkita sila for a week sa California. Pinuntahan siya ni Yuri. California. Dahil Atlanta. kasi pumunta si JR sa Atlanta. Bumalik ng California. Tapos Kasama na si Yuri? No, hindi sila magkasama.
sumunod si Yuri kasi may pasok si Yuri Tapos 1 week sila magkasama dahil birthday ni JR noong April 20. Tapos ano naman, second year anniversary nila. Kaya pumunta si Yuri sa California. After a week bumalik na si Yuri sa California, ay sa Atlanta. Tapos isa naman sa mga syudad na pinuntahan nila sa tour is Atlanta. Kaya nagkita na doon siya, natulog kina Yuri. Nakita sila ulit. Ang gulo ng Atlanta, no? Puro Atlanta. Atlanta, Georgia. Tapos every punta kasi doon ni JR like winter time nung last na punta niya. Itong punta niya ngayon spring, nung pumunta siya nung March, April. Ako, grabe allergies niya. Kasi grabe pala ang pollen doon sa sa Atlanta, guys. Pagka spring, talagang sabi niya yung mga kotse daw na mga nakapark, nandun yung mga yung mga pollen nahuhulog, yung greenish daw na daming nahuhulog mula sa mga puno. Kaya grabe allergies niya. Kaya tinawag na fallen Hindi ba? Fallen. Hindi pollen, fallen pala. Si JR pa naman may mga allergies kahit sa pusa. Namamaga mukha, ang mata namamaga pagka nalaman niya lang yan na allergic pala siya sa pusa. Nung high school siya nag-stay over siya, nag-overnight siya dun sa neighbor namin na may pusa. Na may pusa, sila Josh. Nagising daw siya na ang pusa nakapatong dun sa noon niya. Ako magang-maga yung niya, mata, pati yung mukha niya, daing pantal. Sabi ko, ay allergic ka sa pusa, anak. Binigyan ko siya ng Benadryl.